Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Killer X na napalabas noong 2024. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsimula ang pelikula sa isang bihasang mamamatay tao na nagngangalang Victor na nakikipag-usap sa kanyang tagapagturo sa kanilang pag-uusap, humingi ng paumanhin si Victor at inihayag ang kanyang desisyon na magretiro sa kanyang karera bilang isang hitman. Ipinaliwanag ni Victor na hindi na niya nais na mamuhay sa isang anino at nagnanais na magsimula ng bagong buhay, tulad ng mga ordinaryong tao, ang matalinong tagapagturo, na nauunawaan ang nais ni Victor. Binibigyan siya ng pahintulot na umalis sa mapanganib na propesyon. Matapos makipag-usap sa kanyang tagapagturo, nakilala ni Victor ang kanyang kasintahang si Iana, na lumalabas na isang parehong mahuhusay na mamamatay tao. Sa sandaling iyon, hinimok ni Victor si Iana na iwan ang propesyon sa kanya upang bumuo sila ng bagong buhay na magkasama. Gayunpaman, tinanggihan ni Iana ang kanyang pakiusap na nagsasabing mahal pa rin niya ang kanyang trabaho. Sinabi pa niya kay Victor na malaya siyang humanap ng ibang partner kung gusto niya ng normal na buhay. Ang mga heartbroken na bahagi ng Victor ay tumitimbang sa Iana at pumunta sila sa kanilang magkahiwalay na landas. Pagkalipas ng 15 taon, ipinakita ang Iana na naglalayag patungong California sa pamamagitan ng dagat. Habang nasa daan, naalala niya ang isang pangyayari noong nakaraang linggo sa kanyang huling misyon. Pinatay ni Iana ang isang lalaki na lingid sa kanyang kaalaman, ang asawa ng pinakamalupit na mafia boss ng New York. Dahil sa pagkilos na ito, si Iana ay naging target ng paghihiganti ng mafia boss, na pinilit siyang tumakas patungong California. Lumipat ang eksena kay Victor na matagumpay na nakagawa ng bagong buhay. Nakatira siya ngayon sa California kasama ang kanyang magandang asawa, si Madison, at ang kanilang 2 anak na iniwan ng kanyang madilim na nakaraan. Si Victor ay nagpapatakbo ng karate dojo at nagsisilbing instructor. Ang kanyang buhay ay mapayapa at puno ng kaligayahan, malayo sa kanyang mga araw bilang isang assassin. Isang gabi habang bumibisita sa kanyang dojo, nagulat si Victor nang makitang nasa loob na si Iana. Nagulat siya sa biglaang pagsulpot niya. Agad na sinabihan ni Victor si Iana na umalis na nagpapaliwanag na wala siyang pagnanais na makisali muli sa mga assassin. Binigyang diin din ni Victor na masaya siya sa kanyang pamilya at hiniling kay Iana na huwag guluhin ang kanyang buhay. Si Iana, gayunpaman, ay nakiusap para sa pansamantalang kanlungan na nagpapaliwanag na siya ay tumatakbo mula sa amo ng mafia. Kaya naman, nakiusap siya kay Victor na manatili muna siya sa dojo habang nag-uusap sila. Isang lalaking nakasombrero ang biglang pumasok sa dojo. Sa sandaling iyon, ipinaalam sa kanya ni Victor na ang dojo ay sarado at iminumungkahi na bumalik siya sa susunod na araw. Ang lalaki, gayunpaman, ay nagpahayag na siya ay dumating hindi upang sanayin kundi upang patayin si Ana. As it turns out, isa siyang assassin na pinadala ng mafia boss. Dahil dito, napilitang kalabanan ni Victor ang lalaki, at pagkatapos ng matinding laban, nagawa niyang masulok siya. Habang ang lalaki ay ginulo, pumasok si Ana at mabilis na inalis siya sa agarang panganib. Humihingi ng paliwanag si Victor. Pagkatapos ay inamin ni Iana na isang linggo bago niya natapos ang isang misyon na patayin ang isang lalaki na hindi alam na siya ang asawa ng pinakakinatatakutan na mafia boss ng New York. Ipinaliwanag ni Iana na ginagawa lang niya ang kanyang trabaho at walang ideya tungkol sa mga koneksyon ng kanyang target. Nakikiramay sa kanyang sitwasyon. Si Victor ay nag-aatubili na pumayag na manatili siya pansamantala sa dojo sa kondisyon na itinatago niya ang kanyang presensya at iniiwasang makita ng sinuman. Habang lumilipis ang panahon, sinubukan ni Iana na muling kumonekta kay Victor na inaalala ang nakaraan nilang magkasama. Gayunpaman, si Victor ngayon ay nakatuon sa kanyang matatag at masayang buhay, tinatanggihan ang kanyang mga pagsulong, at piniling lumayo. Lumipat ang eksena kay Marzana, isang mafia boss na nanghuhuli kay Iana. Ipinakita si Marzana, nakikipag-usap sa kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, isang dating senior assassin. Sa kanilang pag-uusap, ibinahagi ni Marzana ang kanyang kalungkutan sa pagkamatay ng kanyang asawa, na pinatay ni Ana. Sa sandaling iyon, isiniwalat ni Marzana na nagpadala na siya ng isang assassin para lutisin ang usapin, ngunit wala pang balita mula sa kanila. Nang marinig ito, pinayuhan siya ng kanyang kapatid na magpadala ng isa pang assassin, dahil si Iana ay isang mabigat na kalaban. Nangako rin siya na personal siyang pumasok kapag nabigo ang mga assassin. Sa wakas, nagpa siya si Marzana na makipag-ugnayan sa isa pang mamamatay tao at itinalaga sa kanila ang gawain ng pag-aalis kay Ana. Samantala, sinabihan ni Victor sa kanyang tahanan ang kanyang mga anak na matulog na dahil gabi na.
Kinabukasan, binisita ni Victor si Ana sa kanyang dojo para maghatid ng mahahalagang balita. Ipinaalam sa kanya ni Victor na nakatanggap lang siya ng impormasyon mula sa kanyang dating tagapagturo. Ayon sa mentor, kumuha si Marzana ng bagong assassin para patayin si Ana. Ang assassin ay isang Asian na nagmamay-ari ng tailoring shop hindi kalayuan sa bahay ni Victor. Nang marinig ito, iminungkahi ni Ana na harapin nila ang mamamatay tao bago siya magkaroon ng pagkakataong salakayin ang dojo. Pagdating nila sa tindahan, nadatnan nila si Madison na nananahi ng damit. Dahil dito, mabilis na sinabihan ni Victor si Madison na umuwing nalilito sa kanyang inasal. Mga tanong ni Madison, ang kanyang mga dahilan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagsinungaling si Victor na nagsasabi na nagseselos siya sa sastra at iginiit na ihinto ni Madison ang pagbisita sa tindahan dahil ayaw nang pahabain ang pagtatalo. Sa huli ay pumayag si Madison na umalis. Pagkaalis ni Madison, pumasok sina Victor at Iana sa shop at hinarap ang tailor. Sino ang ipinahayag na assassin sa isang matinding labanan? Natalo nila ang assassin at agad na umalis sa shop. Kinabukasan, nakatanggap si Marzana ng ulat mula sa kanyang A na ang mamamatay tao na ipinadala niya upang puksain si Iana ay natagpo ang patay na galit na galit. Inutusan ni Marzana ang kanyang aide na makipag-ugnayan sa isang mas mahusay na assassin. Di nagtagal pagkatapos ng kanyang kanang kamay ay agad na inabot ng lalaki ang isang maskuladong assassin at itinalaga sa kanila ang misyon na patayin si Ana. Kinabukasan, kinausap ni Victor si Ayana tungkol sa kung gaano katagal niya planong manatili sa dojo. Ipinahayag ni Victor ang kanyang pag-aalala na mas maraming assassin ang patuloy na susundan siya. Nilinaw din ni Victor na hindi niya sinusubukang pilitin siyang umalis, ngunit nag-aalala na ang kanyang pamilya ay mahuli sa panganib na nauunawaan ang kanyang mga alalahanin. Nangako si Ayana na lilipat siya sa isang hotel ng gabing iyon at hindi na siya tutuloy sa dojo bago mag-party. Inanyayahan ni Victor si Ayana na manood ng football game ng kanyang bunsong anak sa field. Nakita nila ang bunso ni Victor na masiglang naglalaro sa oras ng break. Ipinakilala ni Victor si Ayana sa bata at hinikayat niya ang bata na maka-score ng isa pang goal sa susunod na kalahati. Di nagtagal pagkatapos ay dumating si Madison sa field, nag-udyok kay Victor na ipakilala si Ayana sa kanya. Ipinaliwanag ni Victor na si Iana ay isang matandang kaibigan na bumibisita sa California sa sandaling iyon. Walang pakialam si Madison at iniimbitahan pa niya si Ana na sumama sa kanila para sa pizza pagkatapos ng laro. Makalipas ang isang oras, nakita sina Victor, Madison at Iana na magkasamang kumakain ng pizza. Biglang isiniwalat ni Iana kay Madison na may relasyon sila ni Victor noon. Ang paghahayag na ito ay nagulat kay Madison. Gayunpaman, sa halip na magalit, hiniling ni Madison kay Ana na ibahagi kung paano kumilos si Victor noon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Iana na si Victor ay isang mabait at responsableng tao, kaya naman naniniwala siyang hinding-hindi nito pababayaan ang kanyang pamilya. Nang marinig ito, tila tunay na nasiyahan si Madison pagkatapos nilang kumain. Nagpaalam si Iana kay Victor habang plano niyang lumipat sa isang hotel. Pagdating sa hotel, nakasalubong ni Iana ang isang lasing na lalaki na sumusubok na akitin siya sa kanyang silid. Pagpili ng pasensya, hindi pinapansin ni Iana ang kanyang pag-uugali. Ilang sandali pa, tumungo siya sa bar ng hotel upang linisin ang kanyang isip. Sa kasamaang palad, ang parehong lasing na lalaki ay muling lumapit sa kanya, na nagtulak kay Iana na gumawa ng mahigpit na aksyon laban sa kanya ng maglaon. Bumalik si Iana sa kanyang silid upang magpahinga. Pagbukas pa lang niya ng pinto, tinambangan siya ng maskuladong assassin na pinadala ng Marnos aide. Isang matinding labanan ang naganap, ngunit sa huli ay natalo ni Iana ang assassin. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya kay Victor na nagpapaliwanag sa sitwasyon at hinihiling na magdala siya ng kotse upang tumulong sa pagtatapon ng bangkay mula sa kanyang silid sa hotel. Sa una ay nag-aalangan dahil sa huli na ang oras. Sa huli ay sumang-ayon si Victor matapos ipilit ni Iana na hindi siya matutulog na may patay na katawan sa kanyang silid. Habang naghahanda si Victor na umalis, nahuli siya ni Madison. Tinanong niya kung saan pupunta si Victor sa 3 AM. Nagsisinungaling si Victor na nagsasabing kailangan niyang kunin ang mga mahahalagang dokumento na naiwan sa dojo. Pagkatapos ay tumungo siya sa hotel at tinulungan si Ana sa paghawak sa katawan ng assassin. Lumipat ang eksena kay Marzana na nagtatanong sa kanyang tulong tungkol sa anumang update mula sa muscular assassin. Ibinalita ng lalaki na walang balita at hindi maabot ang telepono ng assassin dahil dito. Napagpasyahan ni Marzana na malamang napatay na ang assassin.
Kinaumagahan, binisita ni Marzana at ng kanyang aide ang kanyang nakatatandang kapatid na si Shakur, isang kilalang senior assassin na si Marzana ay humingi ng tulong sa kanya na nagpapaliwanag na wala sa mga assassin na pinadala niya ang nagtagumpay sa pag-alis kay Ana. Nang marinig ito, pumayag si Shakur na tumulong sa kapatid bago siya pumasok sa kanyang sarili. Nakipag-ugnayan si Shakur sa isang babaeng assassin, isang dating kakilala na kilala sa hindi pagbibigo sa kanyang mga misyon. Sa kanilang pag-uusap, inaalok siya ni Shakur ng doble sa karaniwang bayad kung matagumpay niyang maalis si Ana. Samantala, binisita ni Victor ang isang dating kasamahan na isa ring retired assassin. Upang magtanong tungkol kay Marzana, isiniwalat ng kasamahan na si Marzana ay ang nakababatang kapatid na babae ni Shakur, isang dating sikat na assassin. Pinayuhan ng kasama si Victor na makipagkita kay Shakur at subukan ang isang mapayapang resolusyon, na binanggit na siya ay isang matandang kaibigan ni Victor, na kumukuha ng payo. Victor, salamat sa kasama, at nagpas siyang bisitahin si Shakur. Sino ang naninirahan sa California sa ibang lugar? Nakita si Iana na nakaupo mag-isa sa isang football field malapit sa kanyang hotel. Nawala sa isip, hindi nagtagal, lumapit sa kanya ang babaeng assassin na ipinadala ni Shakur. Kilala pala nila ang isa't isa. Bilang isang dating assassin din si Iana. Agad na nakilala ni Iana ang layunin ng assassin at hinamon siya sa isang duel. Isang matinding labanan ang sumiklab at sa kabila ng husay ng assassin, si Iana ay nagwagi pagkatapos ang dalawahang Iana ay bumalik sa hotel pagkalipas ng ilang sandali. Dumating si Victor at hinikayat siyang sumakay sa kotse habang nagmamaneho sila. Tinanong ni Iana kung saan sila pupunta na ipinaliwanag ni Victor na sila ay patungo upang malutas ang lahat ng kaguluhang naidulot niya. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa bahay ni Shakur, ang nakatatandang kapatid ni Marzano. Pagdating, hinarap sila ng aide ni Marna na hamarang sa kanilang pagpasok. Sinubukan ni Victor na ipaliwanag na naroon siya upang makilala si Shakur, isang matandang kaibigan. Gayunpaman, iginiit ng lalaki na kung gusto nilang pumasok, kailangan muna nilang talunin siya. Iniwan na walang pagpipilian. Nakipag-away si Victor sa tulong ni Marna. Sa panahon ng labanan, inutusan ni Victor si Iana na kunin ang laban sa tulong ni Marna habang siya ay umakyat sa itaas upang salubungin si Shakur. Walang pag-aalinlangan, ipinagpatuloy ni Iana ang laban at si Victor ay nagmamadaling umakyat sa itaas na palapag. Nang makarating si Victor sa silid ni Chakra, mahinahon niyang itinanong kung anong tulong ang kailangan niya. Ipinaliwanag ni Victor na gusto niyang pigilan ni Shakur ang kanyang kapatid na si Marzana sa paghabol kay Ana. Sinabi ni Victor na ang pagpapadala ng mga assassin upang patayin si Iana ay walang saysay at magpapalaki lamang ng sitwasyon. Sumagot si Shakur na hindi mapipigilan ang paghihiganting ito dahil pinatay ni Iana ang asawa ng kanyang kapatid. Ayon kay Shakur, isang buhay ay dapat bayaran sa isang buhay na pagdinig na ito. Victor ay humihingi ng tawad at nagsasaad na kung hindi mapigilan ni Shakur si Marzana, maaaring wala siyang pagpipilian kundi ang alisin ito mismo. Ang pahayag na ito ay nagpagalit kay Shakur. Nangunguna sa dalawahan sa pagitan ng dalawa. Pagkatapos ng mahaba at matinding laban, natalo ni Victor si Shakur gamit ang kanyang sandata. Samantala, nagawa rin ni Iana na supilan ng tulong ni Marna, ngunit iniligtas ang kanyang buhay, binanggit ang kanyang kabataan. Kinabukasan, pumunta sina Iana at Victor sa isang lakeside doon. Ginagamit ni Iana ang telepono ng Chakra upang tawagan si Marzano upang ipaalam sa kanya na si Shakur ay napatay at si Marzano ang susunod. Hindi natinag sa banta. Hinahamon ni Marzano si Iana na pumunta sa kanyang tahanan at ayusin ang lahat sa isang tunggalian. Sa pagtanggap sa hamon, nagpa siya si Iana na bumalik sa New York upang harapin si Marzana. Pagkatapos ng tawag, sinabi sa kanya ng aide ni Marna na si Iana ay nakatanggap ng tulong mula sa kanyang dating kasintahan. Victor. Nang malaman ito, inutusan ni Marzana ang kanyang aide na kunin ang pinakamahusay na assassin sa mundo na si Michael, na kilala bilang Escrimador. Di nagtagal pagkatapos makita si Michael na nakumpleto ang isang misyon sa pamamagitan ng pag-aalis ng isa sa kanyang mga target. Kasabay nito, nakatanggap siya ng tawag mula sa aide ni Marna na humihiling sa kanya na patayin si Ana, na sinasabing nagtatago sa dojo ni Victor. Bagamat kasalukuyang nasa Japan si Michael, pumayag siyang kunin ang assignment at agad na lumipad patungong California ng gabing iyon. Tinupad ni Iana ang kanyang pangako sa pagdating sa punong tanggapan ni Marna sa New York. Pagpasok, sinalubong siya ng aide ni Marna. Humahantong sa isang matinding duel. Sa pagkakataong ito, walang awa si Iana at pinatay ang katulong sa swimming pool. Nasaksihan ng pagkamatay ng kanyang aide, si Marzano mismo ay lamusong sa pool upang harapin si Ana. Gayunpaman, madaling natalo ng Iana si Marzano na nagtapos sa paghaharap.
Kinabukasan, dumating si Michael sa California at dumiretso sa dojo ni Victor para hanapin si Ana. Gayunpaman, pagdating, nadatnan niya lamang ang bunsong anak ni Victor na nagsasanay sa pag-aaral na si Ayana ay hindi na nananatili sa dojo. Nagpasya si Michael na kidnapin ang anak ni Victor para akitin si Ayana. Di nagtagal pagkarating ni Victor sa dojo at nakakita ng teleponong nakakonekta sa isang video call sa screen. Nakita niyang hostage ang kanyang bunsong anak. Sa lalong madaling panahon lumitaw si Michael sa video at hinihiling na kung nais ni Victor na maging ligtas ang kanyang anak, dapat niyang dalhin si Ayana sa isang lokasyon na ibinigay niya. Dahil sa galit nito, agad na tinungo ni Victor ang lokasyon. Habang nagmamaneho, nagpadala si Victor ng voice message kay Ayana na nagpapaalam sa kanya na ang kanyang bunsong anak ay kinidnap. Ibinahagi niya ang locus yung ibinigay ni Michael at pananagutan si Ayana. Sinisisi ang kanyang mga aksyon para sa sitwasyon. Pagdating ni Victor sa tinukoy na lokasyon, agad siyang lumaban sa mga gwardya sa ground floor. Sa itaas, nakatagpo siya ng dalawang kambal na mersenaryo na nagtatrabaho para kay Michael. Sa kabila ng mga posibilidad, nagtagumpay si Victor na talunin silang dalawa sa itaas na palapag. Hawak pa rin ni Michael na hostage ang anak ni Victor nang hindi inaasahan. Lumitaw si Ayana mula sa isang pasukan sa likod at naglunsad ng isang pag-atake kay Michael na nagdulot ng isang mabangis na dalawa sa pagitan nila. Sa panahon ng laban, ipinaalam ni Ayana kay Michael na si Marzana, ang kumuha sa kanya, ay napatay. Siya argues na walang point sa pagpapatuloy ng labanan. Gayunpaman, pinananatili ni Michael ang kanyang propesyonal na paninindigan, tumugon na siya ay nabayaran ng buo at walang pakialam na ang kanyang amo ay patay na. Sa huli, matatag niyang sinabi na ang kanyang tungkulin ay kumpletuhin ang trabaho bilang pinakakilalang assassin sa buong mundo. Sa huli ay nadaig ni Michael si Ayana. Para masiguradong patay na talaga siya. Sinuri niya ang pulso nito at wala siyang nakitang tibok ng puso. Kasabay nito, ang anak ni Victor ay namamahala na makalaya mula sa mga gapos at sinubukang lumaban kay Michael bago pa lumala ang sitwasyon. Sakto namang dumating si Victor at hinarap si Michael sa kalagitnaan ng kanilang laban. Biglang huminto si Michael. Nilinaw niya na ang kanyang tungkulin ay hindi patayin si Victor o ang kanyang anak, ngunit para lamang alisin si Ayana. Nang matupad ang kanyang misyon, nagpasya si Michael na umalis ng hindi inaasahan. Buhay pa si Ayana. Ginawa niya ang kanyang kamatayan para linlanggan si Michael at paalisin siya. Nang tanungin ni Victor kung paano siya nakaligtas, sa kabila ng walang nakikitang pulso, ipinaliwanag ni Ayana na isa sa kanyang mga kakayahan kung saan maaari niyang pansamantalang ihinto ang kanyang tibok ng puso upang linlanggan ang kanyang mga kaaway. Nang matapos ang pagsubok, tinulungan ni Victor si Ayana at ang kanyang anak na umalis sa site. Sa huling eksena, nakita si Ayana na nakasakay sa kanyang motorsiklo na iniiwan ng California. Samantala, muling nakatuon si Victor sa pagpapatakbo ng kanyang dojo. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.